sa buong karagatan kaya't sabay-sabay na sumagot ang kanyang mga tauhan at sinabing si Captain Alvida. Ngunit sinabi ni Luffy na sabi ni Kobe ay isa ka daw masamang dugong kaya talagang nagalit si Alvida sa kanya. Pagkatapos ay binaril ng isang crew si Luffy ngunit tumalbog lang ang bala at hindi siya tinablan. Hinampas siya ni Alvida ng Iron Club nito kaya't naglaban silang dalawa. Gaya ng inaasahan ay ginamit ni Luffy ang kanyang signature move, ang kanyang Gomu pistol, kaya't tumilapon si Alvida sa dagat at pagkatapos ay isinama na niya si Kobe. Samantala ay makikita natin si Zoro na nagsindi ng isang kandila, pagkatapos ay dumating ang isang lalaki na ang pangalan ay Mr. Seven. Sinabi nito kay Zoro na sumali siya sa kanya at maging isang member ng crew ng kanyang pirata. Ngunit tumanggi si Zoro at dahil dito ay tinangkas siyang patayin nito kaya't naganap ang isang matinding paglalaban nilang dalawa, at dahil sa galing sa paghawak ng espada ay nahati ni Zoro ang katawan ni Mr. Seven. Samantala matapos matalo ni Luffy ang pirata ni Alvida ay sumakay na sila ni Kobe sa isang maliit na bangka. Tinanong siya ni Kobe kung bakit siya nabibinat kaya't ikinwento sa kanya ni Luffy na noong bata pa siya ay tinahi ni Shanks ang hiniwa niyang sugat sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang kakaibang purple fruit sa kahon ni Shanks at kinain niya ito. Samantala sa Makinos Bar ay may isang lalaking nanggugulo dahil naubusan na sila Shanks ng alak, kaya't nagalit ang lalaki at binasag niya sa lamesa ang alak na binigay sa kanya ni Shanks. Ngunit nanahimik na lang si Shanks at nilinis na lang ang sahig. Pinagtawanan siya ng mga sigang lalaki at pagkaalis ng mga ito ay nakita ni Luffy ang lahat. Kaya't nagalit siya kay Shanks at sinabing minaliit ka nila, bakit hindi ka gumanti, at pinagsabihan niyang isang duwag si Shanks. Ngunit sinabi ni Shanks na ang paghihiganti ay hindi isang katapangan, at nang pigilan niya si Luffy na gantihan ng mga lalaki ay biglang nabinat ang kamay nito na parang isang goma, kaya't nalaman niya na nagkaroon ng kakaibang power si Luffy matapos nitong kainin ang Gomu fruit kaya't naging goma ang katawan nito. At sa kasalukuyan ay ipinakita ni Luffy kay Kobe ang kanyang power. Pagkatapos ay tinanong ni Luffy si Kobe kung ano talaga ang gusto niyang maging. Sinabi ni Kobe na gusto niyang maging isang Navy kahit noong bata pa siya at sinabi niya na wala siyang kakayahan na tuparin ito. Kaya't sinabi ni Luffy na tutulungan kita na maabot mo ang iyong pangarap na maging isang Navy. Pagkatapos ay nagplano sila na pumunta ng Grand Line at sinabi niya kay Kobe na kailangan nating makapunta sa pinakamalapit na Navy headquarters. At ang goal ni Luffy ay makuha ang mapa ng Grand Line at isali si Kobe sa Navy. Samantala ay may isang babae naman ang mukhang pagod na nasa gitna ng karagatan at ang pangalan nito ay Nami. Pagkatapos ay iniligtas siya ng dalawang lalaki at kaya pala ay kukunin lang pala ng mga ito ang baul ng kayamanan ni Nami. Ngunit hindi nila inaasahang wala naman palang laman ang baul. Niloko lang pala sila ni Nami at ninakaw ang kanilang bangka at pagkatapos ay nakakita si Nami ng isang mapa doon. Samantala ay nakarating na sila Luffy sa Shelltown, nakakita sila ng mga poster ng mga pinakakilalang mga pirata kaya't nagtanong si Luffy kung nasaan ang kanyang poster. Pagkatapos ay kumain sila sa isang malapit na restaurant at naruroon din pala sila Zoro at Nami. Nilapitan ni Nami ang isang lalaking sundalo na parang may gusto siyang kunin dito. Pagkatapos ay binigyan si Zoro ng isang batang babae ng rice ball, ngunit nabunggo niya ang isang lalaki kaya't nahulog ito at tinapakan ito ng nagalit na lalaki. Pinagalitan niya ang batang babae ngunit kinain ni Zoro ang rice ball na tinapakan nito. Pinilit siya ni Zoro na humingi siya ng tawad sa batang babae ngunit pinaliit siya ng mayabang na lalaki, at pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding labanan kasama ang mga tauhan ng lalaki. Samantala ay sinamantala naman ni Ami ang pagkakataon at hinila niya ang isang sundalo ng Navy upang kuhanin ang damit nito, at pagkatapos ay natalo na ni Zoro ang lahat ng mga sundalo. Sinabi ng lalaki na wag mo akong patayin at ibibigay ng ama ko ang kahit anong kailangan mo. Dinala siya ng lalaki sa ama nito na mayroong isang bakal na palako sa kanyang kamay at ang pangalan nito ay Captain Morgan. Sinabi nito kay Zoro na maaari siyang maging isang sundalo ng kanyang Navy o itali siya sa isang poste sa loob ng 7 araw bilang kanyang parusa. Ngunit pinili ni Zoro ang maitali sa isang poste kesa maging isang sundalo niya. At sa maliit na bangka ay hindi alam nila Luffy kung paano nila mapapasok ang Navy headquarter bilang isang tauhan ng kanyang pirata, ngunit tumanggi si Zoro sa kanya at kahit umayaw ito ay pinakawalan pa din siya ni Luffy, at makikitang pinasok din pala ni Nami ang headquarters. Sinubukang makalapit ni Luffy kay Zoro at tinanong niya ito kung bakit siya nahuli, ngunit sinabi ni Zoro na nagpahuli lang siya. Sinabi ni Luffy na may dahilan ka kung bakit ka nagpahuli at iyon ay dahil isa kang mabuting tao. Samantala ay nahuli naman si Nami ng sundalong ninakawan niya ng damit kanina. Nagawa siyang talunin ni Nami at narinig ito ni Luffy kaya't sinabi niya na hinahanap niya ang mapa ng Grand Line kaya't nagtulong ang dalawa upang hanapin ang mapa.
Ngunit bigla silang nahuli ni Captain Morgan at nagawa nilang makatakas dahil sinabi ni Nami na bago lang siyang recruit doon at isang bilanggo lang si Luffy. Pagkatapos ay pumasok na sila sa isang kwarto kung saan nakatago ang mapa ng Grand Line, at matagumpay nilang nakuha ang isang kahon na pinaglalagyan ng mapa nito, ngunit nalaman ito ni Captain Morgan kaya't nagkaroon sila ng napakatinding labanan doon at ginamit ng kapitan ang kanyang kamay na palakol. Nagtulong-tulong sila Luffy, Zoro at Nami upang talunin si Captain Morgan kaya't nagtagumpay silang talunin ito. Ilang sandali ay nagpunta na sila sa isang barko upang simulan ang kanilang paglalakbay, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sumama si Kobe dahil gusto niya maging isang sundalo ng Navy, at sa gitna ng karagatan ay makikita ang isang napakalaking barko ng Navy, at nakatanggap ang Vice Admiral Garp nito ng isang impormasyon tungkol sa isang grupo ng pirata na nagnakaw ng mapa ng Grand Line sa Town Shells. Nagsimula ang episode 2 kung saan ang bawat Devil Fruit ay may natatanging kakayahan ngunit maaaring maalis ito ng tubig dagat. Pagkatapos ay dumating si Shanks at sinabi nito na hahanapin namin ang One Piece. Sinabi ni Luffy na sasali siya sa crew ngunit tumanggi si Shanks dahil hindi na sila muling babalik kaya't nalungkot si Luffy. Sa kasalukuyan ay nabuksan na ni Nami ang locker at sinabi niya kila Luffy dahil gusto din niya maging isang hari ng mga pirata at kuhanin ang Grand Line map ngunit biglang inihagis pataas ni Nami ang balanggot ni Luffy at kinuha ni Luffy ito sa pamamagitan ng pagbinat ng napakahaba ng kanyang isang kamay. Tumakas si Nami at laking gulat niya nang makita ang pagkawasak ng isla, pagkatapos ay agad siyang kinuha pabalik ng mga tauhan ni Buggy. At dahil ayaw nilang ibigay ang mapa ay sinabi ni Buggy sa kanyang mga tauhan na ilagay sila Nami sa Green Room, at sa Shells Town ay dumating na ang Vice Admiral na si Garp na nakahuli sa hari ng mga pirata na si Gold Roger. Nagyayabang si Morgan sa kanyang kapangyarihan ngunit alam naman ni Garp kung ano ang nangyari at hinanap din niya si Kobe na kanyang pinaghihinalaan. Samantala ay itinali nila si Zoro sa isang board at iniligay nila sa hawla si Nami, ngunit nakita ni Nami ang isang stick na maaari niyang ipangbukas sa lock at naririnig din niya ang pagsigaw ni Luffy dahil tinotorture ito ni Buggy sa pamamagitan ng paghatak ng katawan nito. At kahit na nasasaktan na ay nakuha pa ding ngumiti ni Luffy, nakita ni Buggy ang kanyang balanggot at alam niya na kay Shanks ito. Magkaibigan pala si Shanks at Buggy at sinabi niyang naiinggit ito sa kanya na hindi naman totoo. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang matanda na hatakin pa ng husto si Luffy hanggang sa magkapira-pira na ito, ngunit tumanggi ang matanda kaya't ginamit ni Buggy ang isang bata upang hatakin ang katawan at patayin. Sobrang nagalit si Luffy kaya't nang makawala ay ginamitan niya ng kanyang gum-gum pistol si Buggy at tumilapon ang ulo nito sa audience. Ngunit muling bumalik ang ulong natanggal ni Buggy sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi ni Buggy na kumain din siya ng Devil Fruit na chop-chop fruit at isang sandata ang kanyang katawan. Pinatulog niya si Luffy sa pamamagitan ng pagpapausok niya ng pulang usok. Samantala habang pinipilit buksan ni Nami ang lock ay biglang dumating si Kabaji, at gusto nitong gumanti kay Zoro dahil si Zoro pala ang pumatay sa kanyang kapatid na lalaki kaya't pinaglaruan niya ito at hinagisan ng kutsilyo. Samantala ay pinatawag ni Garp si Kobe at pinilit niya itong magsalita tungkol sa mga kaibigan nito. Wala na siyang choice kaya't sinabi niya na hindi niya sinusuportahan ang mga pirata dahil pangarap talaga niya ang maging isang Navy. Pagkatapos ay isang flashback ang ipinakita kung saan ay muling bumalik ang lalaking nanggugulo sa bar. Nagala kaya't agad na lumubog si Luffy ngunit iniligtas siya ni Shanks. Pagkakain ng halimaw sa lalaking siga ay humarap sa kanila ang halimaw ngunit hindi natakot si Shanks at pinaalis niya ito. Pagkaalis ng halimaw ay inakap siya ni Luffy at nakita niya na naputol ang isang kamay ni Shanks nang dahil sa kanya. Samantala ay nasa board pa din si Zoro at pinatamaan siya ng kutsilyo ni Kabaji, at sa kabutihan palad ay nabuksan na ni Nami ang lock kaya't sinipa niya si Kabaji at sinakal ito ni Zoro, at habang nalulunod na si Luffy ay inihagis ni Nami ang kanyang stick sa salamin ng tangke kaya't nabasag ito. Pagkatapos ay chinap-chap ni Zoro ang katawan ni Buggy ngunit muli na namang nabuo ang katawan ng clown. Ginamit ni Buggy ang mga piraso ng kanyang katawan bilang sandatang panlaban sa dalawa. Pagkatapos ay ginamitan siya ng gum-gum pistol ni Luffy kaya't nabutas ang katawan nito ngunit muli na namang bumalik ito. Nakita ni Luffy ang mga kahon sa paligid kaya't sinabi niya kila Nami na ilagay ang mga piraso ng katawan ni Buggy sa kahon, kaya't ulo, paa at kamay na lang ang natira kay Buggy. Pagkatapos ay muli siyang ginamitan ni Luffy ng kanyang gum-gum pistol kaya tumilapon ito ng napakalayo. Bago umalis ay hindi niya kinalimutang palayain ang mga taong ikinadena ni Buggy doon, at inakala ng mga ito na gagawin din silang bilanggo ni Luffy ngunit sinabi ni Luffy na kakaiba siya sa mga pirata at wala siyang hininging anumang kapalit.
Samantala ay in-announce ni Garp na wawasakin na niya ang pangarap ng mga pirata na gustong pumunta sa Grand Line at tutulungan siya ni Kobe sa kanyang paglalayag. Iginapos din niya si Morgan dahil hindi nagawa nito ang kanyang duty. Binigyan ng mga taga-isla ng ilang tinapay sila Luffy bilang pasasalamat sa kanila, ngunit kumuha lang ng isang piraso si Luffy dahil alam niya na mas higit na kailangan ng mga ito ang pagkain. At sa nakaraan ay ibinigay ni Shanks ang kanyang balanggot kay Luffy at sinabi niya na ito ang aking buong mundo, at ibalik mo na lang sa akin ito pag naging isa ka ng hari ng mga pirata, at naiyak siya nang magpaalam na sa kanya si Shanks.